Hey guys, mag-unboxing tayo. So, meron tayong delivery package from Zara. So, iniwan lang nila ito sa front door. Hindi ko matok. As in, narinig ko lang ang gate. So, ayan. Tignan natin yung mga in-order kong items ko. Ito siya. Wow! Ganda nito. So, this is a sweater. Actually, guys, ang pinamili ko, pang 13-14 years old, para pwede ko rin silang maisuot. Kasi, ang binibili kong item sa Zara, pag gusto kong bumili for myself, kung meron akong size ng pang kids na 13-14 years old, mas mababa kasi ang price. So, agad yung ginagawa ko. Meron akong biniling bag. Ang cute naman. So, ito siya. Alam mo, mas malaki siya sa photo. Sa personal lang liit. So, ayan siya. Ang cute. Diba? Parang magagamit lang siya sa shirt siguro. Sa halos phone lang ang kasya dito. Diba? Maliit lang siya pero ang cute. Fluffy yung ano niya, yung leather niya. Next item is ano itong binili ko? Oh, sando. Yan. Para pag summer, meron akong maisusuot. Pang 13-14 years old din. Na girl size. Diba? And then ito guys. Pang lalaki tong mga to. So kung kasya ni, parang hindi to kasya ni Lucas. Maliit siya. Well, anyway, kung hindi siya kasya ni Lucas, ako na lang ang magsusuot. Another one. This is for Chami. And this one. This is for Lucas. Or kung kasya ni Butch. Tingnan natin. Another jogging pants. Parang yung liliit nila. Dito kasya ni Lucas siguro. Walang may kasya ng mga to. Diba? Ang cute. Kay Chami. Diba? Ang cute niya. Pang 13-14 years old din to guys. Ano pa ba? Yan. Another jogging pants. For Chami. For Daddy or for Lucas. And then
Ito mga plain lang. 3 in 1 sila. What are you doing? Yan. Unboxing. This is not the one with your bag. Maybe before end of this week we'll receive your bag. What is there blanket? And then t-shirts, plain din yung mga binili ko. Yan. So, What's the color green? Yeah. That doesn't even look good. so yun lang guys ang mga pinamili natin. Bye! Hi guys! Tignan nyo ang agang nakasarado ng mga establishments. Kung tutuusin, pwede pa silang, 'di ba, kumita like sa Pinas, sa UAE, siguro sa US, Canada, Australia. Ay, Australia yata parang dito rin sa New Zealand, maaga din silang nagsasarado. So, yan, wala ka nang dadat ng restaurants, coffee shops kapag alas 5, sarado na lahat. Unless of course, kung yung mga fast food like McDonald's, yan, 24 hours ba yung McDonald's na? Yeah, yung sa Lincoln Road. Oo. I think yung iba na McDonald's branches. Nangihinayang lang ako kasi instead na kumikita sila, 'di ba? Since food business, pero yun nga kasi maagang umuwi yung mga tao, so there's no use na magbukas pa sila ng past 5 o'clock. Actually, ano nga, sa office nga, may mga ka-office mates ako na 1:30, umuwi na sila. Tapos, ang tendency is, tinutuloy na lang nila sa bahay yung work nila. Ayun, ganun ginagawa nila para iwas traffic. Kasi nga, severe yung traffic dito sa Auckland pagka rush hour. So time check, 5 o'clock pa lang naman, lampas 5. Pero yan, sarado na lahat ng establishments. Kasi nga maagang pumasok yung mga tao sa trabaho. Yun yung akala ko nga ang impression namin nung una. Hindi sila agad papasok sa work. Kasi laid back nga ang culture dito. Pero it's the other way around. Maaga silang papasok para maaga rin silang makauwi. Yung tipong 6 o'clock pa lang, meron ng nag-start na mag-work. Kahit nasa office sila. Ako pag nasa bahay ako, usually mga 7:20 ganyan, naka-online na ako. Mag-start na akong mag-work.
Hey guys, bili tayo ng wine para sa malamig na panahon.
if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights of what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not a home. It's not a home. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is to revealing of a greater test this world can satisfy? What if trials of this life to rain the storms, the hardest nights are your mercies in disguise? Malabong na naman yung damo. Nakaboots kasi ako guys, so ayokong lumapit kasi mababasa yung boots ko sa damuhan. Kumunti yung bunga niya, no? Anyways, saan kumain? Duman. Lemon. Kumain nga duwa. Sige. Kumain nga duwa kasi bisang mabasa bitis. Sobrang lamig guys. Lamig ng panahon. 9 degrees pero grabe sobrang lamig. Kaninang umaga 6 degrees. Sobrang lamig. Hey guys, good morning. Time check 6:35 ng umaga. Today is Tuesday. I was supposed to leave na ng bahay, kaya lang zero visibility. So yan, ang kapal ng fog. Actually nasa news ngayon na yung mga flights are delayed dahil sa makapal na fog. So dito muna ako sa bahay ngayon, mag-work from home ako. So yan, sobrang kapal ng fog kasi ang lamig-lamig. May ganito rin naman, actually may fog rin naman sa UAE kapag winter. Ganyan, makapal din ang fog doon, as in zero visibility rin. Pero ang difference kasi is that sa UAE, well-equipped ang mga daan doon ng madaming road lights. Tapos like all over, madami talagang lights ang lahat ng roads ng UAE. So
So, maski zero visibility doon, baga less yung risk ng driving. Pero tignan mo, madami pa rin nagmamadaling mga kotse, maski zero visibility. Parang nakakatakot mag-drive. The fact mismo na may fog, hindi siya, kumbaga, sanay naman kami sa fog na nagda-drive. Pero, ang nakakatakot dito yung the way na humaharurot yung mga sasakyan. Wala silang pakialam maski na fog. Supposedly kasi pag fog, mabagal lang yung mga kotse tapos may fog light ka dapat. Yung mga ibang nagmamaneho dito, hindi naman marunong gumamit ng fog light. Basta ano dito, basta madilim ang gagawin ng mga nagmamaneho. Ang ginagamit pa nila high beam. Risk yun kasi masisilaw ka sa high beam. 'Di ba? Yung kaharap mong kotse or yung nasa likuran mo, kung madilim tapos naka-high beam siya, mas silaw ka sa daan, 'di ba? Wala kang makikita. Ganun yung mga drivers dito. So, yan. Kasi dapat fog light ang gamitin mo kapag may fog. Hindi beam light. Kasi delikado yun. Anyways. Hey guys. So, naka-receive ako ng request kung pwede daw gumawa ako ng video on how to buy a car here in New Zealand. So, yeah, gusto ko lang i-mention din guys na galing ako sa company ng car dealership sa Abu Dhabi. So, ang brands na hinahandle namin before in Abu Dhabi were Nissan, Infiniti, at Renault. Renault is more of a French brand. And then Nissan, as you know, it's a Japanese vehicle. And then Infiniti is a luxury car. So, Japan made rin siya. Although, meron some models that were manufactured, that are being manufactured in USA. Even sa Nissan, some of the models also are manufactured in USA. So, yan. So, bigyan ko lang kayo ng brief guys about sa pagbili ng kotse. So, pag bumili ka ng brand new car, maski sa ang bansa ka pa na andoon, once you buy a brand new vehicle, okay, of course, you will have to register, diba? Otherwise, hindi mo siya pwedeng gamitin kung hindi mo siya i-rehistro. Okay. So, once you register a vehicle, even if hindi mo pa siya nada-drive at all, hindi mo pa siya nagagamit at all, which means zero mileage pa yung kotse. Okay? Once a vehicle has been registered, automatically, magde-depreciate na ang kotse ng 15% value. Ibig sabihin, 15% agad ang malilesen sa value ng kotse mo once na na-register siya. So, what's the point there is that kung hindi mo kailangan ng kotse, might as well wag ka na lang bumili kasi lugi ka eh. Kung gusto mong mag-invest, invest on something na alam mong mag-appreciate yung value. For example, real estate, stocks, bonds, diba? Unlike kasi pag kotse, nagde-depreciate yan. Nagde-depreciate ang value niyan. So, ibig sabihin, bumababa ang value niyan. Okay? I will also have to mention kapag bumili ka ng kotse, wherever you are, wherever country that you are, once na bumili ka ng kotse, maski brand new or used car man ang bilhin mo, kailangan mong i-consider ang mga expenses such as insurance, which is every year you have to renew. And secondly, you have to consider parking fees. Number 3, you have to consider fuel expense, okay? And
number 4, which is pinakamalaking gastos, is warranty and maintenance of a car. Okay? So all these 4 items, you have to consider kapag ka bumibili ka ng kotse, brand new man or second hand. So, kapag bumili ka ng brand new vehicle, of course, meron yan warranty. Which means, kung meron mang manufacturing defect ang kotse na nabili mo, pwede mo siyang ipa-repair free of cost. Yun yung importance ng warranty. Okay? Which is why, kung bibili ka ng second-hand na vehicle, maghanap ka ng option to be able to purchase yung warranty extension. So that, ano man ang mangyari sa kotse mo, if in case lumitaw man ang warranty defect niya, hindi sasakit ang ulo mo at ang bulsa mo sa gastos. Okay? Kasi madaming sasakyan ang mabibili mo ng used car, kaya lang the risk is pwedeng meron ng warranty defect before yung kotse. Or, di ba, marami nang napalitan sa sasakyan, which is hindi mo yun pwedeng makuha ng basta-basta unless, of course, for example, you bought it from the owner directly and yung owner before is willing to disclose all those informations to you, yung record niya. However, kung pupunta kayo mismo sa car dealership, hindi yun allowed, hindi yun ibibigay sa inyo even if you are the legal owner of the vehicle. Like for example, kayo yung second owner ng kotse, binili mo siya from the first customer and you'd like to make sure na maayos yung kotse, hindi yun ipoprovide sa inyo ng car dealership. So, what will happen kapag mayroong defect ang kotse? Baka ang mangyayari is mas malaki pa ang gagastusin mong pag-repair ng sasakyan kesa sa value ng kotse na nabili mo. Okay? Dito sa New Zealand, guys, marami kang options na pwedeng puntahan. Gusto mo ng brand new or gusto mo ng used cars. Yung used cars dito, they call them Japan-made. Yung mga sasakyan na yon, used cars na sila, pero pagdating dito, kumbaga imported sila from Japan, pagdating dito, kayo yung first owner. So, ang term nila is first owner. Ganon. Hindi siya brand new car, pero pag nagpunta ka sa mga yung mga used car shops dito na nagbebenta ng mga kotse, ang sinasabi nila is brand new. Although, technically, kumbaga second owner na kayo. Kasi from Japan, merong ibang nagmamay-ari. Tapos dito sa New Zealand, kayo yung first owner. So, that's how they term it. So, dito, madali lang bumili ng kotse. Okay? Of course, meron kang 2 options to be able to buy a car. One is cash. The second one is financing. Hindi kami nagpa-finance ng kotse. So, kung bibili ka ng kotse dito at magpapa-finance ka, kakailanganan mong mag-present sa bangko or sa car dealership and then i-assist nila kayo for bank financing. Magpe-present ka, of course, ng salary slips mo as proof na kaya mo siyang bayaran on a weekly basis. As I said, most of the expenses here in New Zealand are on a weekly basis. So, i-charge ka nila on a weekly basis. Okay? So, yung mga used cars dito, cars would range from $4,000, $5,000, $6,000, as much as $80,000. Like from $4,000 as much as $80,000, may mabibili kang mga second-hand na vehicle. Yan. So, meron dito yung mga
fueled cars and meron din na hybrid cars. Meron din yung battery operated, like for example ang Tesla of course is rechargeable siya. So marami dito actually ang naka-Tesla rin, although when it comes to anong tawag dito, kung pina-finance mo siya, okay, hindi siya, I can say hindi siya practical kasi syempre mahal siya. Ang Tesla is mahal, di ba? So, kung mayaman ka, mag-Tesla ka, di ba? Pero kung wala kang pambayad ng ganon kalaki on a monthly basis, might as well maghanap ka na lang ng ibang brands na practical at swak sa budget mo. I would highly recommend na yung bilhin niyo is yung hybrid kasi mahal ang fuel dito sa New Zealand. And so, madami dito na mga nagda-drive ang binibili nilang sasakyan is hybrid kasi as I mentioned dun sa isang previous vlog ko, ang hybrid is makakatipid ka talaga sa fuel. So, habang ginagamit mo yung sasakyan, habang dinadrive mo, nagre-recharge ang battery ng sasakyan. Tapos, pag full bar na yung battery niya, yun yung i-consume ng kotse mo. So, mag-stop na siya, mag-consume ng fuel, ang i-consume niya yung battery. Tapos, pag nag-low bat ulit yung battery, ang gagamitin na naman niya yung fuel. And while dinadrive mo siya, sabi ko nga, habang ginagamit mo yung fuel, habang nag-drive ka, nagre-recharge automatically ang battery ng sasakyan mo. So, medyo pricey nga lang compared sa fueled cars, yung hybrid, pero mas practical siya and mas ideal siya, especially in the long run. So, yun lang ang pagkakaalam ko na i-require sa'yo. Yung visa copy mo, passport copy mo, and salary slips mo for your bank financing to be processed. Otherwise, kung meron kang budget to be able to purchase in cash yung sasakyan, mas maganda yun kasi syempre wala kang mabayarang interest, wala kang uutangan, wala kang utang sa bangko, and financially free ka. So, especially kung mag-start ka ng buhay dito, I wouldn't recommend na mangutang kayo kung bago kayo dito kasi starting a life is very crucial na huwag kayong mabaon sa utang habang nag-uumpisa kayo ng buhay sa panibagong bansa. Diba? So, ayun lang. I hope nasagot ko yung question ng isa sa mga viewer natin. And kanina is malamig na malamig. Ngayon is 12 degrees I think. So, medyo okay na yung panahon. And it's a sunny day. And hey guys, nandito ulit ako ngayon sa balcony. Sama ko si Butch. Nandito siya sa tabi ko. Okay. So, maghapon, naka-work from home ako kasi nga kaninang umaga is zero visibility dahil sa fog. I think around 8 o'clock pa lang naging medyo maliwanag. Medyo naging clear yung daan. And ang sabi ko kasi dun sa manager ko, it's either mag-work from home ako or pumasok ako ng late. Sabi niya, ano na lang daw, work from home na lang daw. So, yun nga. Time check, 5:30. Yan. Pero kakatapos ko lang, kakalog out ko lang kasi kung hindi pa ako hihinto, dire-diretso pa rin yung mga tasks, dire-diretso pa rin yung mga emails. Hindi naman yun matatapos. So, yun. Nag-stop na ako. Tuloy ko na lang bukas yung work. It's been a long day. Actually, nag-start ako ng work ko around 7:20 ng umaga. Nag-start na ako. And yun nga. Actually, ano pa nga parang disadvantage pa nga pag naka-work from home ka kasi
alam mo yun, parang obliged ka palagi na naka-available yung Teams mo, yung MS Teams. Diba? So, ang ginagawa ko is nagme-message ako ng status ko sa MS Teams na be right back para alam nila na kunyari nag-lunch ako or nagbanyo ako. Kasi yun lang talaga yung time na nakakatayo ako. Even sa office, yun nga, sineset ko pa siya ng BRB kung alam kong matatagalan ako. Kunyari magbabanyo ako ng matagal or magla-lunch ako ng away from my desk. Although yun nga, nabanggit ko na yun sa isa sa vlogs ko, most of the time, nagla-lunch ako sa desk ko lang para at the same time, nakakapag-work rin ako habang kumakain. Kaya nga yung baon ko, mostly sandwich lang at saka fruits para hindi nakakahiyang kumain sa desk. Kasi kung yung baon mo is may amoy, for example, may baon kang rice and ulam, kailangan mong magpunta ng pantry para hindi nakakahiya. Kasi meron kaming malaking pantry sa first floor. As in, pwede ka ngang mag-bake doon kasi yung kitchen niya talagang kompleto siya. May 4 siyang dishwashers, may malaking ref, tapos may freezer siyang separate. Meron siyang oven, meron siyang microwave, meron siyang bread toaster, tapos yung kitchen utensils, kompleto siya, as in kompleto. Daig pa actually nasa bahay kay. Tapos meron ding supply ng coffee, tea, milk, fresh milk, Milo, iba't iba ng klase ng kape, sugar, condiments, madami siya. Pero yun nga, nakakatamad din kasi magpunta ng first floor. Kasi, yun nga, wala rin naman akong kasamang magla-lunch. Hindi ko alam kung nabanggit ko na to sa vlog ko. Mag-isa lang akong Filipino sa team namin, sa department namin. So, wala akong ka-workmate na Filipino. May mga nakikita akong Pinoy doon, pero ibang ano sila, ibang department sila. Hindi ko sila nakakasalamuha sa work. Kasi as in talagang ibang-iba yung department nila. So, yun. As in, full day talagang wala akong kausap. Apart dun sa mga, kunyari, nasa meeting ako, ganyan. As in, maghapon yun, wala talaga. May naging kaibigan ako, yung nabanggit ko na Maori, pero contractor siya. Umalis na siya nung end of June. Kasi ang plans niya is mag-aaral siya, babalik siya ng school. So, even yun nga, hindi naman siya Pinoy, Maori siya. Tapos meron din akong isang kasama doon, South African din siya na babae. Pero yun nga, mostly kasi busy rin naman siya. Actually, usong-uso doon yung culture na nagkakayayaan for coffee. For example, nung bago ako, although hindi ko sila ka-team, iba't ibang nationality sila. Of course, mga Kiwi na sila. Tapos ano sila, iba-iba rin ng edad. For example, may mga 50s, 60s, ganyan. 60 plus, ganyan. Nag-i-invite silang mag-coffee, ganyan. Kaya lang, di ba, nabanggit ko na rin sa isang vlog ko na introvert yung personality ko. So, hindi ako comfortable na makipag-socialize kapag hindi ko family member or hindi ko talaga ka-close. Kaya,
most of the time, tumatanggi lang ako pag niyayaya nila akong magkape. It's not that ayokong makipagkaibigan. Kasi, even if makipagkaibigan ka, doon wala rin namang time para makipagkwentuhan ka. Kasi usually, ang daming meetings back to back, tapos yung mga utos sa'yo, non-stop din. So, wala ka rin talagang time makipagkwentuhan. Yung ibang ginagawa nila para makatayo sa computer nila, makapagpahinga, yun nga, nagyayaan magkape. Kaya lang, yun nga, hindi kasi ako komportable yung random mga conversations or topics na pag-uusapan. Although, syempre, yung mga kasama ko kasi, siguro mas easier for them kasi matagal na silang magkakasama bago pa ako mag-join. Halos may mga edad na yung mga ka-office mate ko. Siguro iilan lang kami na medyo on the younger side pa. Pero yun nga, medyo may mga edad na. Most of them, siguro around 90% of them, ganyan. Meron nga doon, ano na siya, parang 70 years old na yata siya. Kasi talagang parang ang bagal na niyang maglakad. Tanda na siya. Tapos, siguro talagang choice lang niya na mag-work pa para hindi manghina. Yan. So, yun. Though hindi ko naman siya hinahanap kasi nga, even dun sa previous work ko, mag-isa lang naman ako maghapon. Wala akong kakwentuhan. And, mas nai-enjoy ko actually yung ganun kasi yung parang, pag ganun yung environment, hindi ako na-stress. Makipag-socialize. Yan. So yun guys, coming back dun sa tawag dito, yung mga may edad na nag-work. Alam nyo ba dito, usong-uso na kapag nag-retire na sila sa work nila, instead na sa bahay lang sila magstay, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng volunteer jobs. Yung mga yun, wala naman sahod, bibigyan lang sila ng allowance, ganyan, papakainin, para hindi sila manghina. So, like for example, nung minsan, so a few months back, nandun ako sa isang thrift shop na malapit lang sa amin. Tapos, habang tumitingin ako ng items, may dumating na ambulansya. Tapos, kino-convince yung matanda na sumama sa hospital kasi yung matanda parang sobrang baba yata nung ano niya no? BP niya. Mataas ba o baba? Naalala mo yung sa thrift shop na Red Cross. Mababa yan. Sobrang baba ng ano niya, ng BP niya. Nahilo kasi siya. Naka-duty yung matanda doon. Volunteer siya. Actually, dalawa silang matanda na naka-volunteer siya doon. Tapos merong isang Filipina na mga ka-age ko, ganyan, na nagbabantay doon sa shop. Tapos ayun, ayaw sumama nung matanda. Sabi niya okay lang daw siya. Pero nung tinignan yung vitals niya, parang talagang gusto nilang madala sa hospital. So yun nga, nung na-convince naman nila, tapos nung nakaalis na, nakwento siya nung Filipina na yun nga, ayaw daw manghina nung matanda. Kaya mas prefer niya na magtrabaho kesa sa nasa bahay siya. So ganun yung culture dito. Nakita mo sa mga shops na kahit matatanda na sila, nasa work pa rin sila. Not because of they need to earn, pero dahil sa yun nga, for health purpose, gusto nilang tumagal pa yung lifespan siguro nila. Kasi, syempre, kung active yung lifestyle mo, mas haba yung buhay mo. Yung ka-office mate ko na, yun nga, yung South African, yung mother niya is doctor. Doctor siya dito, tapos retired na siya. At dahil, parang nasa 75 years old yata yung mother niya. At dahil hindi na siya nagpa-practice, ang ginawa ng mother niya is
nag-volunteer job siya for teaching. So, nagtuturo siya, pero yun nga, hindi siya yung, wala siya sa payroll, ano lang talaga siya, yung allowance lang. Kasi nga, kesa sa magstay siya sa bahay, manghihina siya, mas prefer niya na maging active siya. So, nagtuturo siya, parang part-time basis o na volunteer job. So, ayun lang. Medyo mahaba na tong vlog na to, alam ko. So, I need to end this vlog. And medyo madilim na. Kasi time check is around, mga 6 o'clock na now. So, I hope to see you guys. And please like, share, and subscribe. Comment down below if meron kayong mga katanungan or subjects na gusto nyong itackle ko on my future vlogs. Please click that notification bell at the bottom, and I'll see you again soon. God bless you all and enjoy life. Bye!